So ngayon mga kababayan, ating ibahagi sa inyo kung paano tayo iligtas ng Panginoong Diyos kung mawala ng ating material nga lawas dito sa mundo. Dahil ang paliwanag ni Father Darwin sa ating kaligtasan malayo pa sa katotohanan at sa lahat ng magwawali. So panoorin natin muna ang paliwanag ni Father Darwin sa ating kaligtasan bago tayo mag-continue sa ating pagpaliwanag. Ang two causes of salvation. Merong two causes of salvation, mga kapatid. Una po, the principal cause of salvation is no other than but the Almighty God. No? Siya po ang principal. Siya po ang utak sa lahat ng ito. Kaya nga, pinatawag siyang principal cause of salvation. Pangalawa, meron siyang instrumental cause of salvation. Mga instrumento, Brother Edgar, na ginagamit upang ang kanyang mga plano ay lubos na maganap. So layo ra kaayo ang paliwanag ni Father Darwin sa ating kaligtasan. So ang ating kaluwasan, mga kapatid, sa lahat ng tao sa mundo at sa lahat ng magwawali, step by step ang ating pag-lecture sa ating kaluwasan. Hindi ito matapos isang araw, isang buwan. So ating iisa-isahin ang pag-lecture sa inyo kung ano ba ang ating daanan bago tayo makaabot sa ating Panginoong Diyos. Ang una nating hanapin, mga kababayan, ang kamatuorang pulong nga maoy magdala nato og kaluwasan. Ang ikalawa, mga kapatid, ang pagbuhat og matarong nga ang imong material nga lawas sa buhi pa hindi ka masalaypon. Naa ka sa pakigdait, pakigangay, pasaylohon nimo ang mga tao nakasala sa imuha, manggihatagon ka og sa tanang higayon nga ikaw pagka biay-biayon magpahiubos ka. Laktod pa ka istorya, hindi ka masalaypon sa imuhang pagkatao, sa imong material nga lawas. Ikatulo, kung mamatay na tayo, ang ating material nga lawas ibaon na sa menteryo at ang ating kaluluwa magpunta na sa kaniyang puntahanan. So, saan ba tayo unang dumaan kung mamatay na tayo? Ang una nating daanan, mga kababayan, ang purgatorio. Ang tanang mamatay ng tao dito sa mundo, ang ating kaluluwa mapunta sa purgatorio. Puwira lang sa ibang mga tao na masalaypon na hindi makapasilong sa purgatorio, nandoon pa sa simbahan at sa menteryo ang kaniyang kaluluwa. Kaya magtaka ka bakit mayroong mga instrumento nasa simbahan at nasa menteryo. Yan ang mga tao na wala nakasabot sa purgatorio. So ngayon, ilaktod nato kung ikaw nakaabot ng purgatorio, so doon ang imong kaluluwa maghintay hanggang bumalik ang ating manunubos. Kasi nasa pinadayag sa Bible na inyong gitiwalaan nga nagkanayon diyan nga mobalik ang ating manunubos sa paghukom sa mga buhi o patay. Ang nasa purgatorio na safety na ang kaniyang mga kalag dahil hindi na sila maulanan, hindi na sila masakit. Kasi kahit kaluluwa na ang ating kahit wala ng ating material nga lawas, kapag hindi makaabot ang imong kalag ngadto sa purgatorio, masakit gihapon sila. So ang purgatorio isang lugar kung saan doon tayo makapasilong at maghintay kung hanggang saan bumalik ang ating manunubos.
aron sa paghukom sa atin sa buhi man o patay. Sumula sa purgatorio ang imong kalag mga kapatid, musaka ka ngadto sa gingharian sa Dios Amahan, kung saan nandoon si Senyor San Pedro. Si Senyor San Pedro mga kapatid, siya ang gitugyanan sa Yahweh sa Dios Amahan sa iyang palasyo. Si Senyor San Pedro maoy gitahasan sa pagbantay sa git, kaya nandoon sa kanya ang Yahweh nga gitugyan ngadto sa Dios Amahan sa iyaha. So karon inyo nang mahibaw-an kung unsa gyud ang Yahweh nga inyong gikagubtan. So sa dili ka pa pasudlo ni Senyor San Pedro, iyahang patingogon ang iyang manok, iyang ipatugtugaok nga naa sa walang bukto niya ang ugis niyang manok. Iyaha kining patingogon sa dili pa kapasudlon, sa dili pa niya ablihan ang gate, para mahibalo si San Juan nga si San Juan naa nagbantay sa trumpita. Siya gitugyanan sa Dios Amahan nga maoy magbantay sa trumpita, kung saan naa siya nagposting sa turi pagsulod nimo sa gate. So kung pasudlon ka na ni Senyor San Pedro, makabantay na si San Juan nga naay pasudlon si San Pedro, kay mitugaok ang manok, mauna ang ilahang mga sign didto. So pag abot nimo kang San Juan, nakasulod ka na gipasulod ka na ni San Pedro, pag abot nimo kang San Juan, muladbok ka didto. So pagladbok nimo didto, pangutan-on ka ni San Juan kung kinsa ba ang santos nga imong gituohan sa buhi ka pa, kinsa man imong santos nga giludhan ug imong gidibosyon. Mutubag ka ngadto kang San Juan nga ang ako ang gituuhan ug akong gidibosyon dito San Juan mao si Mama Mary. So si Mama Mary ibutang nato nga tuwa sa ikalima ka trono. So kay siya man katrono ang gingharian sa Dios Amahan. So ang buhaton ni San Juan, pag human nimo og ladbok niya, magpatingog dayon na siya og trompita, para ang siyam ka trono makabantay nga naa na po'y pasudlon og hukman na pod sa iyang mga sala. So pagkahuman og patingog ni San Juan sa iyahang trompita, maminaw dayon ang siyam ka trono. Sa matag trono nila, maminaw dayon sila kung kinsa nga trono ang motingog. Kay ang buhaton ni San Juan, paghuman niya og pagpatingog sa trompita, mukuntak cooling power dayon siya sa matag trono, labi na kung kinsa ang trono ang nahibaw-an sa imuha nga imong gidibosyon nga mao si Mama Mary. Tuwa sa ikaupat ka trono, maoy i-cooling power dayon ni kuntak cooling power dayon ni San Juan. So pag tingog dito sa ikaupat ka trono nga mao si Mama Mary, gawson dayon ka. Pero ayaw sabta nga ikaw maluwas ka na. Muagi ka pa sa first trono, second trono, third trono, kay ang atong paghukom sa atoang kasalanan, sa atong pagkaluwasan, siyam ka trono ang atoang maagian. So pag abot dito ni Mama Mary, gisundo ka na, sultian ka, muagi pa ka sa first trono, second trono, third trono. So kinsa man ang first trono, second. So pag abot nimo sa third trono, mao na si San Miguel Arcangel nga maoy naglista sa atong sala karon sa buhi pata, ug mao poy motimbang kung patay ka na, maoy motimbang kung hukman na ta, maoy motimbang sa imong sala gikan sa dagamay hantod sa dako. Halimbawa, bawal magyud ang pagpatay sa iring ug iro. Kung nakapatay kag iring daghan kayo sa buhi ka pa, ipaihap na dito ni San Miguel ang mga balahibo. So sa balahibo pa lang mahirapan ka na, o sa iro nakapatay kag pila ka buk iro, ang balahibo sa iro dito ana ladbok na dito ni San Miguel ang imuhang gibuhat sa iro. So gipaihap. So pag ilakton na to pa ka istorya, kung makalampas ka na dinha, muagi pa ka sa ikalima,
hantod sa ikaunom. So kinsa man ang nasa ikaunom, mao na ang atoang Ginoong manunubos. Tuwa siya sa kinapusuran. Tuwa siya sa ikaunom ka trono. So gakaya ba nimo nga imong ikaharap na ang atoang Ginoo sa ikaunom ka trono? Kung wala ka kay balo sa kamatuurang pulong, dili nimo mamalig-on ang imuhang kalag ug imong material sa pag-atubang sa atoang Ginoo. Gani karon mga apply kag trabaho kung interviewon kag manager, mukurog ka na. Sumao na ang akong giingon ninyo, ayaw sabta nga nakaatubang na nimo ang Ginoo, luwas ka na. Naa pa ang fiscal judge ug huwes, mauna na ikapito, ikawalo ug ikasiyam. Mauna ang mo desisyon kung maimperno ka ba o malangit ka ba. Mao kana ang pagproseso sa atuang kaluwasan. Ayaw mo pag-ingon nga direct to God kamo. Kay kanang Biblia nga atua karong gisunod, translated na sa Katsila. Kay sultian lang kita mo sa tinuod si Magellan gyud ang founder general sa Katoliko Romano. Sila nagtuis sa kamatuurang pulong gitranslate bersikulo kapitulo ug kita na ang manabot niana. Gilingla na ta, gipamatay na sa unang panahon ang nagsangyaw sa kamatuurang pulong. Subaybay lang kayo sa part 2 para mahibaw-an ninyo kung kinsa ang first trono, second trono, hantod sa siyam ka trono, kung si kinsa kana sila. So inana ang atuang paghukom. Mintras sige pa ugkat ang imong sala, gituslo ka ngadto sa impierno. Kung pagtan-aw dito nga moingon ka, di lang nako banggitin kung kinsa ang nagbantay sa impierno ka sa parto na ta. Mintras giasikaso pa imuhang mga sala, gilunod ka ngadto sa impierno. Pag gusto ka pahawas-hawaso na pud ka, ibutang ka sa Bartolinahan, hantod gyud mahuman ang kaso nimo kung maimpierno ka na sa dayon o wala ka na kaligtasan diyan. Sumao na giingon, ayaw kamo panghingatulog pagmata kamo sa takna nga tanan, sa oras nga tanan, kay sa among pagbalik daw sama sa kawatan walay laing masayod ang anak ra ug ang amahan. So kinira ako gikaingon sa inyo ha, panghinas pa mo mintras hunason pa ang dagat. Unya na ba kamo manghinas kung taubo na ang dagat? Ulahi na. Mao kana ang akong istorya sa inyo ha. Ayaw kamo sigig debate niya ng mga Bible, kay wala gyud diha ang kamutuuran nga mao'y magagiya ngadto sa atuang kaluwasan. So dinira ko taman, maraming salamat.